Gladys, kumusta ang sitwasyon dyan sa Cebu at meron bang improvement sa air quality? Ella, mula nga sa very unhealthy na antas o level ng air quality dito sa Metro Cebu sa pinakabagong ulat ng EMD Central Visayas, ngayon ay ito na lamang ay unhealthy for sensitive groups. Ella, sa kabila ng posibleng banta sa kalusugan ng haze, iniulat ng Cebu Provincial Government na wala pa namang mga pasyenteng dinala sa mga ospital dahil dito. At sa pinakabagong ulat ng Environmental Management Bureau Central Visayas, mula sa very unhealthy na antas ng kalidad ng hangin sa Metro Cebu, ito ay bumaba na sa antas na unhealthy for sensitive groups. Kabilang sa mga itinuturing na sensitive groups ang mga bata, matatanda at mga may sakit sa puso at respiratory condition. Ganun pa man, pinag-iingat ang lahat dito sa Metro Cebu at pinapayuhang magsuot muna ng face mask kung lalabas. At kung maaari ay iwasan na muna ang anumang outdoor activities. Ayon sa EMD Central Visayas, ito ay dahil sa local air pollutant. Mula sa sobrang init ng panahon, emission ng mga sasakyan at usok sa mga nagdaang sunog. Bunsod nito, ipinag-utos na rin ni Cebu Governor Pam Bariccuatro na isailalim sa heightened alert ang mga district at provincial hospitals sa probinsya bilang paghahanda. Ang ato ang mga provincial district hospitals ni order na si GovPam for them to be on heightened alert. Itong mga doctors at mga chief of hospitals kibaw na dapat mag-ready na lang sila. Again, there's nothing to be, we don't want to cause any panic, mas maayo lang yung andam ta. Nakikipag-ugnayan na rin ang probinsya sa Department of Health at Office of Civil Defense sa kanilang magiging rekomendasyon para sa mga karagdagang hakbang na maaaring gawin ng probinsya. Ella, kaugnay pa rin sa nararanasang haze, inihayag ng pamunuan ng Mactan Cebu International Airport na hindi naman apektado ang visibility ng flight ng mga eroplanong bumabiyahe sa paliparan. Ella, yan muna ang ating update mula rito sa Cebu. Balik sa iyo. Maraming salamat, Gladys Toabi.